Isang 8 taong gulang na batang babae ang naglalaro ng tagu-taguan kasama ang kanyang ama. Bigla na lamang bumukas ng malakas ang pinto at 2 tulisan ang nagtulak sa kanyang ama papasok. Bago pa man maintindihan ng bata kung ano ang nangyayari, biglang naglabas ng kutsilyo ang isa sa mga tulisan at diretso itong isinaksak sa dibdib ng kanyang ama. Sa kanyang mga huling hininga, sinabi ng kanyang ama na manatili siyang ganap na tahimik. Ngunit bigla na lamang may mabigat na martilyong tumama sa ulo nito, at ang sariwang dugo ay tumalsik at napunta mismo sa mukha ng bata. Kinaladkad palabas ang kanyang ama. Akala ni Suki ay ligtas na siya, ngunit may isang lalaking bumalik na may dalang martilyo. Literal na pinigil ni Suki ang kanyang paghinga habang umupo ito sa kama at nagsimulang iwinasiwas ang martilyo. At sa mismong sandaling iyon, nahuli siya. Ngunit hindi siya pinatay ng lalaking iyon. Sa halip, ipinagbili siya nito sa isang matandang lalaki. Nang ang matandang lalaki ay naghuhubad na at malapit nang gumawa ng isang karumal-dumal na bagay sa kanya, biglang may isang estrangherong sumugod at pinabagsak ito. Sa gitna ng kanilang pag-aagawan, may isang baril na nahulog malapit kay Suki. Sinamantala ni Suki ang pagkakataon, pinulot niya ang baril at binaril ang kasamahan ng lalaki na paparating mula sa likuran. Sa araw na iyon, nailigtas nilang dalawa ang buhay ng isa't isa. Ang lalaking dumating upang iligtas ang bata ay nagngangalang Jungsang, at siya ang leader ng Yanbayan Gang. Nakiusap si Suki kay Jungsang na gawin siyang isang profesional na mamamatay tao upang makapaghiganti siya para sa kanyang ama. Kaya isinama siya ni Jungsang sa isang paligsahan ng pagbuo ng baril laban sa isang takas na kriminal. Ang kondisyon ay kailangang mauna si Suki na buuin ang baril at barilin ang lalaki. Ngunit hindi inaasahan ni Jungsang na mabubuo ni Suki ang baril sa loob lamang ng 10 segundo. Itinutok ni Suki ang baril, ngunit dahil sa kanyang inosenteng puso, hindi niya mahatak ang gatilyo. Nang makita ito, mabilis na kumilos ang lalaki at itinutok ang baril kay Suki. Ngunit sa eksaktong sandaling iyon, binaril siya ni Jung at agad na napatay. Pagkatapos noon, sinimulan ni Jung ang pagsasanay kay Suki. Habang tumatagal ang kanilang pagsasanay, nahulog ang loob ni Suki kay Jungsang, at masaya rin naman ito tungkol doon. Hindi nagtagal, nakakuha si Suki ng isang pahiwatig tungkol sa pumatay sa kanyang ama. Pinuntahan niya ang bahay nito na may dalang palakol, ngunit may nakahandang bitag doon. Nahuli si Suki. Pinulot ng umaatake ang isang martilyo, ngunit hindi siya pinatay. Sa halip, sinabi nito na hindi siya ang pumatay sa kanyang ama, at may iba pang tunay na salarin. Handa na sana nitong sabihin ang buong katotohanan nang biglang nabasag ang bintana. Dumating si Jungsang na parang mismong kamatayan at tinapos ang lahat sa loob lamang ng isang iglap. Muli niyang nailigtas ang buhay ni Suki. Pagkatapos ng insidenteng ito, inamin ni Suki ang kanyang pag-ibig kay Jung. Pumayag si Jung at nagpakasal silang dalawa. Ngunit sa kanilang honeymoon, nang biglang may pumasok na misteryosong tawag, iniwan niya si Suki na mag-isa at umalis. Nang muli silang magkita, bangkay na si Jung. Sa totoo lang, hinahanap niya ang pumatay sa ama ni Suki. Nang makakuha siya ng isang pahiwatig, nais niyang tuparin ang huling kahilingan ni Suki, ngunit napatay siya dahil sa pagtataksil. Nang marinig ito, lubos na nadurog si Suki at nagpas siyang maghiganti. Mag-isa siyang pumasok sa pinagtataguan ng mga kalaban at pinabagsak ang isa sa mga tauhan. Wala siyang ideya na may daan-daang armadong tao sa kanyang harapan. Patuloy na umakyat si Suki sa bawat palapag habang pinababagsak ang lahat ng makaharap niya. Upang maipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang mga mahal sa buhay, naabot niya ang pinakamataas na palapag gamit ang lahat ng kanyang lakas at patuloy na umatake gamit ang kutsilyo ng walang tigil. Bawat saksak ay nakamamatay, ngunit tao rin si Suki. Sa dami ng kalaban at sa tuloy-tuloy na pag-atake, nagsimulang maubos ang kanyang lakas. Sa sandaling iyon, hinawakan siya ng isang matabang lalaki sa leeg at malakas siyang ibinagsak sa sahig. Nang hawakan nito ang kanyang buhok, hindi na makabawi si Suki. Biglang may nahawakan siyang matigas at agad niya itong ipinukpok sa tuhod ng matabang lalaki. Binitawan nito ang kanyang buhok. Kumuha si Suki ng lubod mula sa isang estant at inilagay ito sa leeg ng lalaki. Bumagsak ito habang nagsisimulang mawalan ng hininga. Lumuhod si Suki sa sahig at lalo pang hinigpitan ng lubod, pagkatapos ay tumakbo siya at tumalon palabas ng gusali, binasag ang salamin. Mag-isa lamang naubos ni Suki ang buong organisasyon ng mga mamamatay tao at naipaghiganti ang kanyang ama. Habang papalabas siya sa lugar na iyon, napalibutan siya ng mga pulis. Ang mga pulis na ilang buwan nang humahabol sa kanya ay namangha sa kanyang kakayahan. Sa sandaling iyon, pinatulog siya ng ahensya ng intelihensya at dinala para sa isang espesyal na misyon, at lihim na isinailalim sa plastic surgery. Nang magising si Suki, tuluyan nang nagbago ang kanyang mukha.
Ikinulong siya sa isang lihim na base. Doon ay paulit-ulit siyang pinapatulog sa pamamagitan ng paglalabas ng nakal-alasong gas mula sa bentilasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, nang dumating ang mga armadong gwardya upang kunin siya dahil akala nila ay wala siyang malay, biglang nagising si Suki na nagpapanggap lamang at nagsimulang umatake. Pakiramdam niya ay may mali sa lugar na iyon. Ngunit sa loob, may mga babaeng nagsasayaw ng ballet. Nagulat si Suki sa kung ano ang nangyayari roon. Pagkatapos ay nagsimulang habulin siya ng mga gwardya. Habang tumatakbo, binuksan niya ang isa pang silid kung saan may mga taong natututong magluto. Sa hitsura niyang naguguluhan, tila sanay na ang mga tao roon sa ganitong sitwasyon. Samantala, hinabol siya ng lahat ng gwardya at nahuli siya ng isa sa kanila. Habang malapit na siyang mapigilan, biglang naglabas ng kutsilyo si Suki at hinawakan ang gwardya. Akala niya ay makakatakas na siya, ngunit nang buksan niya ang pinto, isang entablado ang lumitaw sa kanyang harapan kung saan may mga taong tahimik na nanunood sa kanya. Sa sobrang takot, gusto na lamang ni Suki na makalabas sa kakaibang lugar na iyon. Sinipa niya ang isang pinto kung saan may ilang babaeng nag-aaral ng makeup, normal lamang ang mga babae roon sa kanyang mga ginawa. Dahil ang bawat taong dinala roon ay minsan na ring nagtangkang tumakas. Sa kanyang pagkataranta, nagsimula siyang magtanong kung nasaan ang daan palabas. Sa sandaling iyon, may isang babaeng may maikling buhok na lumapit at nangakong ipapakita ang daan, at nagsimulang maglakad kasama siya. Binuksan nito ang isang lihim na labasan at nakalabas silang dalawa. Pagkatapos ay sinabi ng babae kay Suki na tumalon pababa. Nang makita ni Suki ang taas na halos 10 metro, nag-atubili siya. Ngunit biglang tumalon pababa ang babae. Nang makita ni Suki na ligtas itong nakalapag, sinaksak niya ang isang lalaki sa hita at tumalon din pababa. Ngunit bago pa siya tuluyang makalapag sa lupa, nagpaputok ng baril ang babae. Sa totoo lang, lahat ng iyon ay bahagi ng kanyang plano. Ang pangalan niya ay Kwan. Si Kwan ang namamahala sa isang training center para sa mga lihim na ahente sa lugar na iyon. Matagal nang napansin ni Chief Kwan ang kakayahan ni Suki at nais niya itong sanayin para sa isang espesyal na misyon. Ngunit matapos mawala si Jung Sang, ayaw nang mabuhay ni Suki. Kaya may ibang paraan si Chief upang kumbensihin siya. Ipinakita niya ang isang ultrasound report at sinabi na magiging ina siya ng anak ni Jung. Alam niya na ang isang anak ang pinakamalaking kahinaan ng isang babae. Kasabay nito, nangako rin siya na bibigyan si Suki ng bagong pagkakakilanlan at retirement fund pagkatapos ng 10 taon. Sa huli, pumayag si Suki para sa kapakanan ng kanyang anak. Pagkatapos nito, nagsimula ang kanyang pagsasanay upang mamuhay ng undercover sa gitna ng mga tao. Ngunit ang pamumuhay bilang isang guro ay hindi bagay kay Suki. Sa tuwing magsisimula siyang magbasa, agad siyang inaantok, at hindi rin siya marunong magluto o mag-makeup. Sa kabila ng pagiging eksperto niya sa martial arts, mahina siya sa ibang gawain. Hindi nagtagal, nagsimulang pag-alitan siya ng chief. Habang nangyayari ito, biglang may isang babaeng sumugod na may hawak na kutsilyo at sumigaw, nasaan ang daan palabas. Malinaw na bagong bihag ito. Nanatiling tahimik ang ibang mga babae dahil naranasan na rin nila ito dati. Nagbigay ng senadoryas ang chief kay Suki na ipakita ang daan palabas. Eksaktong naintindihan ni Suki kung ano ang susunod na mangyayari. Makalipas ang ilang panahon, isinilang ni Suki ang kanyang anak. Habang lumalaki ang bata, lalo ring lumalaki ang kanyang responsibilidad. Nagsimula siyang magsikap sa kanyang pagsasanay upang maging pinakamahusay at makalabas agad. Nang makita ng chief ang kanyang pananabik, binigyan siya nito ng isang pagkakataon. Sinabi nito na kung mapapatay ni Suki ang isang lalaki, maaari na siyang lumabas kasama ang kanyang anak matapos ang misyon. Sa sandaling makuha niya ang pagkakataon, nagpasya si Suki na tapusin ang trabaho. Nang gabing iyon, pumasok siya sa bahay ng lalaki na may dalang mga sandata. Pagkapasok pa lamang niya, agad na pinalipad ng lalaki ang baril ni Suki gamit ang espada at nagsimulang umatake. Ngunit hinawakan siya ni Suki. Nang hindi siya makawala, nagpalit siya ng kamay at muling umatake. Nang umatras si Suki, nakawala siya sa pagkakahawak at nagsimula ang isang matinding laban sa pagitan nilang dalawa. Hindi rin basta-basta ang bilis at liksi ng lalaki. Kahit ganoon, sa huli ay napabagsak din siya ni Suki at natapos ang misyon. Matapos maipasa ang misyon na ibinigay ng chief, binigyan siya ng bagong responsibilidad. Ngayon ay nagtago siya sa gitna ng mga tao gamit ang bagong pagkakakilanlan. Gusto sana ni Suki na mamuhay ng tahimik kasama ang kanyang anak, ngunit may kapitbahay na nagngangalang Hyunsu na nagsimulang magkagusto sa kanya at palaging dumadalaw upang kumustahin siya. Dahil likas na maingat, ipinasuri ni Suki ang tungkol kay Hyunsu.
Ngunit nang malaman niya na hindi ito isang especially iya, naging panatag siya. Hindi nagtagal ay nakapasok sa paaralan ang kanyang anak. Patuloy na inaalagaan ni Suki ang kanyang anak kasabay ng pagtupad sa kanyang mga misyon, habang si Hyunsu naman ay palaging nasa paligid niya. Dahil kay Hyunsu, nagsimulang maging masaya si Suki at ang kanyang anak. Unti-unting naging malapit ang dalawa at pareho silang nahulog sa isa't isa. Ngunit bigla na lamang may isang tawag sa telepono na nagpahinto sa lahat. Itinalaga sa kanya ng team leader ang isang bagong misyon, at kinailangan niyang magsinungaling kay Hyunsu tungkol sa aksidente ng kanyang kaibigan upang maisegoa ang misyon. Ibinigay niya kay Hyunsu ang susi ng bahay at sinabi na manatili ito roon. Samantala, pumunta si Suki upang nakawin ang data ng target sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang isang escort kasama ang kanyang junior. Nang makuha niya ang mobile phone, nagdahilan si Suki na pupunta sa banyo at doon niya kinuha ang lahat ng impormasyon gamit ang isang flash drive. Kinopya niya ang data mula sa mobile at itinago ito sa clip ng isang panulat. Pagbalik niya sa silid, nakita niyang nahuli na ang kanyang junior. Habang lumalaki ang hinala, napilitan si Suki na ibigay ang telepono ng lalaki alang-alang sa kanyang junior. Naintindihan ng matalinong lalaki na nakopya na ang data, kaya napilitan si Suki na ibigay din sa kanya ang clip. Bigla na lamang sumiklab ang isang mapanganib na labanan sa pagitan nilang apat. Lumaban pabalik si Suki at nabawi ang flash drive, ngunit malubhang nasugatan ang kanyang junior. Sa sandaling iyon, dumating ang chief sa tamang oras. Agad na sinabi ni Suki na dalhin sa ospital ang kanyang junior, ngunit hindi pinansin ng chief ang kanyang mga salita. Dapat ginawa mo ng maayos ang trabaho mo. Walang magawa si Suki habang pinapanood ang kanyang junior na binubuga ang huling hininga. Malinaw ang patakaran ng chief, ang malakas ang mabubuhay at ang mahina ay mamamatay. Pagbalik niya sa bahay at makita ang kanyang anak na natutulog sa sofa, tuluyang bumagsak ang damdamin ni Suki at nagsimulang mag-alala tungkol sa kanyang kinabukasan. Sinubukan niyang itago ang kanyang pag-iyak sa ingay ng umaagos na tubig. Kahit ganoon, narinig ni Hyunsu ang lahat. Nang makita niyang umiiyak si Suki, niyakap niya ito nang hindi nagtatanong ng kahit ano. Dahil sa suportang iyon, lalo pang lumalim ang pagmamahalan nilang dalawa. Ngunit nang mag-propose si Hyunsu ng kasal, nag-atubili si Suki. Natatakot siya na baka matakot si Hyunsu kapag nalaman ang kanyang tunay na pagkatao. Kapag nalaman mo ang katotohanan tungkol sa akin, matatakot ka at iiwan mo ako. Ano man ang mangyari, kung sino ka man o ano ka man, hindi kita iiwan. Palagi akong mananatili sa tabi mo. Sa wakas, natunaw ang puso ni Suki at humingi siya ng pahintulot sa chief na pakasalan si Hyunsu. Gusto ni Suki si Hyunsu at nais niyang maging ligtas ang kanyang anak kapag wala na siya. Pumayag ang chief ngunit may kondisyon, siya ang magdedesisyon kung saan gaganapin ang kasal at kung sino ang mga bisita. Nagbabala rin siya na dapat sundin ni Suki ang bawat utos, at makakamit niya ang kalayaan pagkatapos ng 10 taon. Masayang ibinalita ni Suki ito kay Hyunsu, at naging masaya rin siya nang marinig iyon. Ngunit lumabas ang tunay na katotohanan, si Hyunsu mismo ay ahente ng chief na inilagay upang bantayan si Suki. Mula pa noong araw na dumating siya sa base ay binabantayan na siya nito. Ang pag-ibig na namagitan sa kanila ay bahagi rin ng planong mabuti ng chief upang mabantayan si Suki sa bawat sandali. Walang kamalay-malay sa katotohanan ito, patuloy na naghihintay si Suki sa kanilang kasal. Ngunit 10 minuto bago magsimula ang seremonya, binigyan siya ng chief ng bagong misyon. Matagal na itong napagdesisyonan at ang lokasyon ng kasal ay pinili para sa mismong dahilan na iyon. Sa tamang sandali, kinuha ni Suki ang lahat ng armas at agad na tinutukan ang target nang magkaroon siya ng pagkakataon. Hawak ang isang puting sniper rifle, lalo pa siyang gumanda sa itsura. Tiningnan niya ang mukha ng target bago hilahin ang gatilyo. Ngunit nang pumutok ang baril, bigla siyang nataranta. Tumama ang bala sa salamin. Agad na pinalibutan ng mga gwardya ang lalaki. Nang mabawi ni Suki ang kanyang composure, pinaputok niya ang ikalawang bala na tumama mismo sa mga bodyguard. Nang malinaw niyang makita ang target, natuklasan niyang ito ay ang kanyang dating asawa, si Jung. Natulala si Suki. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto at tinawag siya para sa kasal. Agad niyang itinago ang baril at tahimik na lumabas. Nang makita niyang buhay ang kanyang dating asawa, tila namanhid ang kanyang utak. Kung buhay ito, saan ito nagtatago sa lahat ng taong iyon? Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita, ngunit wala siyang magawa. Napilitan si Suki na pakasalan si Hyunsu. Hindi nagtagal, natunton ni Jung ang posisyon ng sniper at nakuha ang footage kung saan si Suki lamang ang nakitang pumasok sa banyo. Matapos ang kaunting investigasyon, nalaman niyang bayad lamang ang lahat ng bisita.
Doon niya naintindihan ang buong sabuatan. Upang malaman ang katotohanan, pumunta siya sa stage show ni Suki. Pagkatapos ng palabas, nilapitan niya ito. Iba na ang mukha, ngunit pareho pa rin ang mga mata. Gusto lamang niyang makumpirma kung siya nga iyon. Nagkunwari si Jung na fan niya, ngunit sinabi ni Suki na umalis na agad. Sa sumunod na sandali, itinutok ni Jung ang baril sa kanya. Kahit naging asawa niya ito noon, hindi siya pwedeng magkamali ngayon. Sumagot si Suki sa paraang paikot-ikot hanggang sa makumbinsi si Jung na hindi siya ang babaeng hinahanap nito. Tumalikod siya at agad na umalis. Sa parehong oras, ipinaalam ni Hyun-soo sa chief ang pagkikita ni Suki at Jung. Narinig din ng mga tauhan ni Jung ang kanilang usapan. Hindi nagtagal, tinanong ng chief si Suki at binalaan siya na kailangan niyang patayin si Jung ngayong gabi kung gusto niyang manatili kasama si Hyun-soo. Napilitan siyang sundin ang utos. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng card na may USB at mga bulaklak. Pinatugtog ni Suki ang USB sa isang kafe habang iniiwasan ang mga matang nagbabantay. Naroon ang recording ng pag-uusap ni Hyun-soo at ng chief. Hindi niya dapat ginawa ang ganoong pagkakamali. Sino mang tao ay maaaring magkamali. Huwag kang magkamali ng akala. Ang kasal mo ay isa ring misyon. Nang marinig ang katotohanan, nadurog ang puso ni Suki. Ang akala niyang pag-ibig ay isa palang bitag. Upang maghayganti, nagpadala siya ng mensahe kay Jung na may isang secret agent na paparating upang patayin siya. Nang matanggap ang balita, nahuli ng mga tauhan ni Jung ang ahente. Naintindihan ng chief na pinagtaksilan siya ni Suki, ngunit hindi niya sinabi ang anuman kay Hyun-soo. Inutusan lamang niya itong bantayan si Suki. Samantala, nais ni Suki na maghayganti kay Hyun-soo ngunit naghintay siya ng tamang pagkakataon. Gumawa ng bagong plano ang chief upang iligtas ang nahuling ahente. Ipapalit niya si Suki sa ahente at sa parehong sandali ay papatayin si Jung. Tinanggap ni Jung ang kasunduan. Bago makarating sa napagkasunduang lugar, dumating si Jung sakay ng motorsiklo. Pinahinto niya ang sasakyan ng chief at pinabagsak ang mga gwardya sa isang iglap. Kukunin pa lamang ng chief ang baril nang biglang may truck na bumangga mula sa likod. Sa kaguluhan, kinuha ni Suki ang susi ng posos mula sa isang patay na gwardya. Nagbago ang sitwasyon. Sa huli, iniwan siya ni Jung sa labas ng kanyang apartment at binigyan pa siya ng baril para sa seguridad. Ngunit pagdating ni Suki sa ibaba ng kanyang apartment, biglang may malakas na pagsabog sa itaas. Nanlamig ang kanyang puso. Tumangala siya at nakita si Hyun-soo na nahuhulog mula sa bintana habang yakap ang kanyang anak. Tumakbo si Suki na parang baliw. Iniunat niya ang kanyang mga kamay upang saluhin ang anak, ngunit sa sumunod na segundo ay malakas silang bumagsak sa lupa. Tumakbo si Suki at kinuha ang kanyang anak sa kanyang mga bisig, ngunit huli na ang lahat. Tumigil na ang kanyang paghinga. Pinilit ni Hyun-soo na manatiling matatag hanggang sa huling sandali. May nais sana siyang sabihin, ngunit nang makita niyang gumuho si Suki, doon na rin siya huminga ng kanyang huli. Sa sandaling iyon, umabot sa sukdulan ang galit ni Suki. Sigurado siyang ang chief ang may kagagawan ng lahat. Mas lalong nagliyab ang apoy ng paghihiganti. Isa na lamang ang nais niya, ang kamatayan ng chief. Ngunit biglang binuksan ng chief ang isang monitor. Nagsimulang umandar ang footage bago ang pagsabog. Sa katunayan, ang secret agent na ipinahuli ni Suki ang siyang nagbigay ng kanyang address. Dahil sa impormasyong iyon, nakarating sa bahay ang mga tauhan ni Jung. Nang umuwi si Hyun-soo kasama ang bata, doon sila inatake ng mga taong iyon. Naintindihan ni Hyun-soo na plano iyon ni Jung. Upang iligtas ang bata, nakipag-usap siya kay Jung. Ang sagot mula sa kabilang panig ay, kung gusto mong mabuhay, patayin mo ang bata gamit ang sarili mong kamay. May isang lalaki na naghagis ng kutsilyo sa harap niya. Ngunit tinanggap na ni Hyun-soo ang bata bilang kanyang anak. Kinuha niya ang kutsilyo at lumaban ng buong lakas. Dahil napakarami ng kalaban, muli siyang nahuli. Doon niya nalaman ang isa pang katotohanan, ang lalaking pumatay sa ama ni Suki ay walang iba kundi si Jung mismo. Nang marinig ito, tila gumuho ang mundo ni Suki. Pagkatapos nito, itinali si Hyun-soo kasama ang bomba. Malinaw ang plano, kapag dumating si Suki sa ibaba, saka sasabog. Alam ni Jung kung gaano kapanganib si Suki. Gusto niya itong tuluyang sirain upang ito mismo ang kalabanan ng ahensya. Ngunit nagkamali siya sa isang bagay. Nasa chief ang footage ng buong bahay. Nang lumabas ang katotohanan, galit na lamang ang natira sa puso ni Suki. Diretso niyang minaneho ang kotse papunta sa bubong at pumasok sa pinagtataguan ni Jung. Pagpasok pa lamang niya, isa-isa niyang pinabagsak ang lahat. Sa loob lamang ng ilang minuto, nagkalat na ang mga bangkay sa paligid. Sa wakas, lumabas si Jung mula sa kanyang pinagtataguan.
Ngunit sa isip ni Suki ay iisa lamang ang tanong, minahal ba siya ni Jung kahit kailan? Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Jung ang totoo. Hindi niya kailanman minahal si Suki. Lahat ng ginawa niya ay para sa isang layunin lamang, panatilihin si Suki sa tabi niya at gawing pinakamabilis at pinakamapanganib niyang sandata. Ngunit binaligtad ng kapalaran ang laro. Nang marinig ito, tuluyang nabasag si Suki sa loob. Itinapon niya ang baril, naglabas ng maliit na kutsilyo, at agad na sumugod kay Jung. Ginamit niya laban dito ang bawat galaw na itinuro nito sa kanya. Nagharap ang dalawang pinakamahuhusay na mandirigma. Ang laban na nagsimula sa loob ng bahay ay umabot hanggang sa kalye. Walang sino man ang gustong umatras. Sa sandaling iyon, dumating ang mga tauhan ni Jung. Iniligtas nila siya at nag-hijack ng bus upang makatakas. Hinabol sila ni Suki ngunit nabangga siya ng kotse at bumagsak sa kalsada. Hindi na niya hahayaang mabuhay si Jung. Agad siyang tumayo, binasag ang windshield ng kotse gamit ang martilyo, pinaandar ang makina, at pinisil ang accelerator gamit ang bote. Umakyat siya sa bonnet habang hinahawakan ang manibela gamit ang kaliwang kamay at hinahabol ang bus. Nang makalapit ang sasakyan, tumalon siya at kumapit sa likod ng bus. Nang magkaroon ng pagkakataon, binasag niya ang bintana at pumasok sa loob. Pinalibutan siya ng mga tauhan, ngunit wala silang nagawa laban sa kanyang lakas. Sa huli, si Jung mismo ang lumaban. Nang hamina siya, tinawag niya ang mga tauhan at inatake si Suki mula sa likod. Sa kabila ng sakit, inatake ni Suki ang driver at nagresulta iyon sa pagtaob ng bus. Nasugatan si Jung sa aksidente at hindi na makagalaw. Nagkaroon ng pagkakataon si Suki. Kinuha niya ang isang palakol, ngunit huminto ang kanyang kamay bago ito ibagsak. Ngumiti si Jung at nagsimulang sumipol, eksaktong kapareho ng sipol noong gabing pinatay niya ang ama ni Suki. Buhay pa rin sa kanyang alaala ang tunog na iyon. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng galit na parang bagyo. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-alinlangan. Sa isang mabilis na galaw, pinaghiwalay niya ang ulo ni Jung mula sa katawan nito. At doon nagtapos ang kwento ni Jung. Dito na rin nagtatapos ang pelikulang ito. Sana ay nagustuhan ninyo ang recap. Kung umabot kayo hanggang dulo, huwag kalimutang mag-like sa video at mag-iwan ng magandang komento tulad ng lagi ninyong ginagawa. At para sa mga unang beses pa lamang nanonood sa amin, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel upang makita ang lahat ng susunod na recap. Magkita-kita tayo sa susunod na pelikula. Peace!